anak ng isang batang lalaki. Pero ako'y walang asawa. Maria, huwag kang mag-alala. Ang Panginoon ay pumili ng iyong mapapangasawa. Jose ang pangalan niya, mula sa angkan ni Haring David. Narito, mahal na anghel, akong alipin ng Panginoon. Maganap nawa sana ang iyong sinabi. Jose, mukhang balitang-balita ka. At tila may gusto kang sabihin. Padre, ako po'y dinalaw ng isang anghel sa aking panaginip. At tila may gusto siyang ipagawa sa akin. Ngunit ako'y naguguluhan. Bakit ka naman naguguluhan? At ano ba ang nais pagawa sa iyo ng anghel mula sa kalangitan? Ang sabi po kasi niya, ako ang napili ng Panginoon upang maging ama ng tagapagligtas. Ngunit paano po iyon mangyayari? Gayong ako'y walang asawa at kailanman ay hindi ko na naisip na mag-asawa pa. Sapagkat masaya na ako ng ganito na naglilingkod sa Panginoon. Ano bang makapangyarihan talaga ang ating Panginoon, Jose? At tama nga ang tinura ni Maria. At hindi ako nagkamali na ang Jose na kanyang binabanggit ay ikaw. Ano pong ibig ninyong sabihin, Padre? Kanina lang ay nagpunta dito si Maria. At ganyan din ang kanyang itinuran. Na siya ay napili ng Panginoon upang maging ina at tagapagligtas. At nakatakdang mapangasawa ang isang tao na nagngangalang Jose na mula sa angkan ni Haring David. At ikaw ang unang pumasok sa aking isipan. Ngunit Padre Eterno, kailanman ay hindi sumagi sa aking isipan ang mag-asawa. Jose, anak, kailanman ay hindi mo pwedeng takasan kung sadyang ikaw talaga ang sinakda. At anak, huwag mo sanang hadlangan ang kagustuhan ng ating Panginoon. Ngunit Padre Eterno, ako po'y papayag lang kung sa aking tungkod ay tutubo ang bulaklak ng alabastros. Magaganap ang iyong sinasabi. Isabel, aking pinsan. Maria, aking pinsan. Maria, mabuti at ika'y nadalaw. Ano ba ang iyong sadya? Gusto lamang kitang kamustahin, aking pinsan. Alamin ang iyong kalagayan tungkol sa magandang regalo sa inyo ng ating Panginoon. Na ikaw ay nagdadalang tao na at ngayon ay ganap ng nasa ika-6 na buwan. Siyang tunay aking pinsan. Kaya nga, tuwang-tuwa kami ng aking asawa sa isang magandang regalo na ipinagkaloob sa amin ng ating Panginoon. Nagbunga rin na aming paghihirap at panalangin. Kaya nga lubos ang aking kaligayahan sa isang magandang regalo sa inyo ng Panginoon. Salamat aking pinsan. Walang anuman. Isabel, ako'y magpapaalam na dahil medyo may kalayuan pa ang aking lalakbayin. Mag-iingat ka aking pinsan. Anak ni David, huwag kang manuling kay Maria ngayon, sapagkat ang kanyang pagkabirin ay higit pa sa salamin. Ang kanyang pagkabuntis na iyong namamasdan na hindi tao ang may alam, Diyos ang may kalooban. Siya ay nagbihis
pamamagitan ng Espiritu Santo at nanganganak ng isang batang lalaki. At tatawagin mo siyang Emmanuel. Emmanuel na ang ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa atin. Maria, si Jose, mula sa angkan ni Haring David, ang pinili ng Panginoon upang maging iyong esposo. Magmahalan sana kayo, gaya ng pag-ibig ng Panginoon sa inyo. Maria, ikaw ang magiging ilaw ng inyong tahanan. At ingatan at mahalin mo si Jose at ang inyong magiging supling. Jose, siya si Maria, ang pinili ng Panginoon upang maging iyong esposa. May mabuting kalooban, malinis na puso, at maalab na pananampalataya sa ating Panginoon. Jose, ikaw ang magsisilbing haligi ng inyong tahanan. Ikaw ang magtataguyod sa iyong asawa at magiging supling. Magmahalan sana kayo tuwing na. Sa bisa ng kapangyarihan ay pinagkaloob sa akin, kaya pinagbubuklod ko bilang iisa at mag-asawa na magsasama habang buhay sa hirap at ginhawa. Hindi! 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 Ang masamang pakipain. Hindi ito maaari. Kawal! 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 Nagibinay ba ito sa kagapan ng punong ministro? Sa tingin mong nais siya makausap? Masusunod po, mahal na. O mahal kong asawang hari, narito na ang kautusan na iyong ipinagawa sa punong ministro na nais mo ipatupad. Punong kapal, ngayon din ay magmadali ka sa bayan ng pumunta. Lahat ng tao ipatawag. Diyos ang nagpagbalita na ipabati sa buong bayan ang ating bagong kautusan. Masusunod po, mahal na kami.